Hinukayan niya, inalisan ng bato, at saka tinanggan ng sabing tao. Ang piling puno, mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay parang sadyang isahan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya ng kanyang tanim ay magsipanguno. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw ng kanyang napitas, ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Juda. Kayo ang pumatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y umitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan ko ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukan. Mabalot ng init at tawag. Di ko babawasin ang sangad dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulan ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayan ng Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong itanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng punong ubas. Saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao ro'y palayasin, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay dito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog. Panginoong iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya napasok itong dumaraan, tinipitas tuloy yung bunga nitong tanim na nakulat. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik ko, Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyaman at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalubungod, pinalakas. Panginoong iyong tanim ang ubasan mong Israel. Kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sina, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Dulot ng ikalawang pagbasa ngayon, ang nakagiginhawang tinig, pagkat ito'y tinuturo nito sa atin kung ano ang dapat na maging karaniwang disposisyon ng isang sumasampalataya. Ang ikalawang bahagi nagtatala ng mga pangunahit, marapat na kabaitang pantao ay binansagang ang panuntunan ng Kristiyanong pagkatakot. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal,
matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hirang tayo ni Kristo upang mamuhang totoo bilang mabubuting tao. At sumainyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon Jesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinugaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ng mas maraming alipin. Ngunit ganyan din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya siya'y sinungguban nila, nilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nanatili po tayo nakatayo.
Magsiupo po ang lahat. Si Father. Ating minamahal na kapatid sa kaparian, Father Sergio Pascual, Brother Rene, at mga kapatid kong friends of the Divine Mercy, Happy Anniversary po natin! Happy anniversary po, Father. Nagkakadalawang taon na pala ang Race of Mercy dito sa May Force. Natatanda mo, dito ka rin kayo nang nakatagpo. Dinalakin ng ating kinamahal na si Father Victor Fiel. Ay wag ko marami sa inyo nakakatanda sa kanya. Baka yung iba sa inyo mga bagong natigang, hindi ninyo naalaala. Siya kasama ni Brother Rene na nagpasimula ng Race of Mercy dito sa May Force. At ngayon, 20 taon na kayo. Lumago na kayo. Amen. Lumago na tayo. Hindi na ako itong sinaya. Pag lumago na ang halaman, ang bus, wala man ang bus, dapat ipagsaya. Pero hindi pa yun. Ang dapat na ipagsaya lalo. Ang lalong dapat ipagsaya pag naging mabunga. Yan ang lalong dapat ipagsaya. Pag naging mabunga tayo, hindi para sa sarili naman, kundi nabunga para sa Panginoon. Sapagkat sino ang nagtanim sa Friends of the Divine Mercy? Panginoon. Ang Panginoon, hindi po ba? Amen. Hindi naman si Brother Rene lang eh. Si Brother Rene, ginawang kasangkapan ng Panginoon para itanim ang Friends of the Divine Mercy. Pero sino ang talagang nagtatag sa atin? Panginoon. Kay Father Victor Fiel at kay Brother Rene, oy, pasimulan ninyo ito. Sino? Ang Panginoon. Amen. Kaya, ang hinihintay ng Panginoon sa inyo, sa akin, sa ating lahat, the Friends of the Divine Mercy. Hindi lang yung tayo lumano. Hindi lang yung tayo lumano. Hindi lang yung tayo makapagsaya ng ganito. Maraming lobo. Nasa abang aking kapatid yan sa buhay niya. Hinihiliwan niya sa akin niya. Yun. Ano yun? Yung nagparehan niya. Yung pagkakamang buhay niya. Hindi ba? Yung pag-iibig mo. Yung pag-akay ninyo sa mga tao. Ano yun? Ano yun ang awa ng Panginoon? Ano yun? At mahalin din ninyo si Jesus. Pauna ng nagmahal sa inyo. Yan ang at yung mga ilan na rin gumagaling. Dito ba? Nandun ako sa simulay. Meron siya babae yung kapit ko. Meron siya dala-dala. Ang tungkol. Pero hindi na niya ginagamit. Sabi sa akin, sakit. Pagkatapos ng dasal, dasal ni Brother Rene, ito na ako, hindi na kailangan yung tungkol. Hindi na lang, di ba? Opo, may re-recommenda sa inyo, kaibigan natin ni Brother Sensi. Alam ko naman malakas kayo sa Panginoon at mabuga kayo. Kaya, pangako naman kayo sa akin. Amen? Kaya na, kaya ko naman yung nagpunta dito. Buwan-buwan. Hindi naman sa sinasabi ko, oy, ganti na naman dito ako. Hindi. Pero hindi usap ko sa inyo. Meron kaming kaibigan ni Brother Sensi. Ang pangalan niya ay Mads Reyes. Ulitin na nyo? Mads Reyes.
Mads Reyes. M-A-D-Z. Mads Reyes. Kilala natin. Ano? Di ba? Panananan dito. At hindi na po makalakad. Hindi naman po nagsakit na napakalaman. Ano po? Hindi na po makalakad. Dami na sakit sa kanyang katawan. Pagkakit po natin siya na siya'y pag-alumit ng Panginoon at umapit sa puso ni Jesus. Amen? Amen. Makakaman niyo sa akin? Amen. Special gift niyo sa akin sa anniversary natin. Amen? Amen. Ay, salamat sa Diyos. Brother Rene, bayad ka na. Oo, talaga po totoo dito. Pinatutuwa ako po yung nag-i-report ko sa kanya. At dami-dami mga friends of the Divine Mercy na nagdadasal para sa iyo. Didigin niya ng Panginoon. Amen. Hindi ba po sila alisin ang kanyang ginaramdam ng sakit at lalo ilapit sa puso ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa iyo. Ay patuloy po tayo sa pagmumuna. Nakikita ko po at patawarin mo ang ng Diyos. Kung saan mo nagmamaya ba ba? Nagmamalaki ko kayo. Nagmamalaki ko kung paano ang lakas dumami ng friends of the Divine Mercy. Kung paano lumanan ko hindi lang dito sa Maynila, kundi sa ibang parte pa ng Pilipinas. Yan ay tanda ng Panginoon ay talagang binibless na ito. Amen. Pag binless ka ng Panginoon, tanda naman yun na magpapatuloy kanyang i-bless. Basta ang blessing na yan, gagamitin mo at pamumuhayin mo para sa Panginoon. Amen. Para sa Panginoon na kaya pinagdamot mo, ay aalisin sa iyo. Hindi kayo lalagot, hindi tayo lalagot. No? Pero kung tayo patuloy na ganito tapat sa Panginoon, patutuwas yan. Pag lalo niya tayo mabantayan, lalo niya tayo patatawagin, nagtatawagin. Lalo po niya tayo palalagutin, at lalo niya tayo pamumuhahin para sa kanyang kaharian. Amen. Happy anniversary po sa atin at patuloy tayong mamuha para sa Panginoon. Amen. Magsitayo po.